ang NAGVA ay abala sa pagti-take down ng video ng Pulburon video. So, ibig sabihin talagang hanggang ngayon ay natataranta ang mga Jutang Ginimes. Kasi nakita ng milyon-milyong Pilipino kung paano sumuyop si Bangag. Kasi nung una natin in-introduce yung ano na yan, yung pulburonic video ni Kuting, sabi ko lang naman, mga palangga, kayo na ang humusga. Panoorin ninyo si Bangag, yung mama, o di ba? Tapos sobrang nag-react at talagang nataranta etong mga Bangagstra na ito. So ano nangyari ngayon? Di ba? Nagpa-press con, nataranta si Ibo at mga hamon na makikipag-ugnayan sa Amerika at pananagutin ang mga taong nag-post ng video, which is ako lang naman mag-isa ang nag-post, wala ng iba. Then tinakot ang taong bayan para mag-share and everything. So nakita nyo ang gesture, kahit ano pang sabihin nila ng gobyerno na ito ay hindi si Bangag, sabi ko nga, ganun talaga. Ganon talaga ang kanilang defense. Okay, ang pangbangagang defense. Sasabihin, hindi siya. Pero bakit sila nataranta at nakikipag-ugnayan sa lahat ng ahensya ng gobyerno at tinatakot kayong lahat at tinatarget kayong lahat, nakakasuhan at pananagutin. Okay? So ngayon, ngayong araw na ito, madaling araw, ay release ng balita itong Philippine Star. Actually, maganda yung headline nila. PNP taking steps to take down President NAGVA Pulburon video. Wala. O, tignan mo. O, di ba? PNP taking steps to take down Pulburon video. So, bakit nila iti-take down? Bakit nila iti-take down kung sinasabi ni Abalos na tengang-tenga pa lang ay ibang-iba na? Binlow up nila yung mukha, iniba nila yung actual na sa video para magmukhang Koreano si Kuting. Okay? Kasi ayaw nila pang mapanood ninyo, but definitely nakapag-save na kayo ng copy at baka hindi nyo pa na-forward sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, sa mga probinsya, i-private message na lang o i-email ninyo. So magtulungan tayo para makita ng taong bayan na hindi pa nakikita dahil tinake down nila. Yung sa akin post ko tinake down. I think, yung kay Atty. Glenn, yung kay Spoke Sari, tinake down nila. Anong ibig sabihin nito? Bakit nila tinake down? So, ibig sabihin mga palangga, positive ang items. Positive ang items mga hitad. Pero bago eksena ng mga kaganapan, gusto ko munang i-follow ninyo si Hitad. Okay? Okay, ang inyong palangga ay i-subscribe muna ninyo. Ayan. Ayan si palangga na maalindogan. Ayan, Maharlika Network. Bagong nita dyan. Okay, 822 subscribers. Okay, so follow nyo si palanggang Hitad sa kanyang Maharlika Network para naman bonggang-bongga ang mga eksena. Alright? Andyan din ang link yan sa baba sa ating Facebook channel. So mga kababayan, basahin natin, okay? Itong sinabi ng Philippine Star. Okay? Manila, Philippines. The Philippine National Police has taken steps to take down from social media platforms a viral video supposedly showing President NAGVA using illegal na pulburon. Bakit nyo iti-take down? Kasi nalaman ng taong bayan na sumusuyop, sumisingot si Bangag. Bakit nyo iti-take down, di ba? Dapat itong mga Jutang Ginimes na PNP panagutin ang mga NAGVA katulad ni Kuting. Katulad din ang panawagan ni Congressman Marcoleta na dapat si Bangag Jr. ay magpa-test ng honest to goodness, live at walang alteration. Walang deepfake AI. Si Marcos Jr., si Lisa Tanas ang numero 1 nagpapakalat ng deepfake at ng AI at nagbabayad sila ang gobyernong Bangag ng mga trolls at deepfake AI comments, di ba? Napatunayan na natin yan, nandyan sa bultakan, ang mga comments ng kanilang vlog ay deepfake AI and trolls.
So itong salot sa lipunan na gobyernong ito ang kikitil ng buhay, ang gugurgur sa inyong lahat. Dahil kitang-kita ng mata ninyo ang behavior ng pagdampot ng pulburon, ng white powdery substance, pero pilit nilang pinagtatakpan. Pilit nilang kino-cover up. Sabi ko nga mga kababayan, kung ganitong harap-harapan sa multi-milyong Pilipino, 100 milyong Pilipino na nakakita nitong pulburonic video na to, pilit na tinutuslok o binubulag ang inyong mga mata. How much more yung nasa likod ng camera, behind the scene, ang pagnanakaw nila, pagsasmuggle nitong bangag na gobyernong ito. Hindi yun nakikita yun mga reports na. Eto nakikita ng mga mata ninyo. Pero pilit nilang tinitwist ang inyong utak at pinagtatakpan. Ano ang sabi ng report dito? Colonel Fajardo, the PNP Chief Public Information Officer, said the Anti-Cybercrime Group coordinated with the Department of Information and Communications Technology for the possible removal of the video from social media sites as Facebook. Kasi hawak nila ito Hawak nila ang mga social media platforms. Kasi nakikipagsabwatan yan si Lisa Canas. Yang gobyernong ito, sino ba taga DICT? Si DICT Ivan Uy, sino ba ang head niyan? Based sa affidavit ni Atty. Glenn Chong, kasabwat ni Lisa na nakipag-usap sa Smartmatic para dayain o distrongkarin ang halalan 2022. Sino pagkakatiwalaan mo? Kayo, ang mga mata ninyo? O si DICT Ivan Uy na kinasabwat ni Lisa na sinumpaang salaysay ni Glenn Chong na sila ay nakipag-sabwatan sa Smartmatic. Hindi mo pwedeng pagtaliwalaan ang mga bangag na gobyernong ito dahil even yung mga mata ninyo, ang mata ninyo ang nakaobserba, nakakita na nasa tama kayong kaisipan na hindi naman bangag ang inyong pag-isip. Gusto nilang pagtakpan, okay? Ang inyong gusto nilang busala ng inyong mga bunganga, gusto nilang lagyan ng spiring ang inyong mga mata para wag ninyong mapanood o wag kayong maniwala doon sa video na yon. Isang malinaw po na diktador ang gobyernong ito. Kaya kumilos na kayo, naintindihan ko, katatapos na ng baha. Katatapos na ng baha at nagsinungaling si Bangag, hinagupit siya ng Diyos. Okay na ito, ang kasinungalingan mo, pinack-check, sabi niyo pinack-check siya ng natural disaster na ipinagyabang na ang flood control ay 5,500 at ginastosan ng what? Sa 2024 pa lang halos 244 billion pesos. Pero binaha pa rin kayo. Ano ang kapalit? Anong kapalit? Anong binigay sa inyo? 3 kilong bigas? 3 kilong sardinas? Pero 245 budget sa flood control, saan napunta? Di sa mga hungang na kongresista, sa mga kontraktor, at sa mga kasabwat ng bangag na gobyernong ito. Kaya kayong mga palangga, kayong mga Pilipino, lahat ng Pilipino all over the world, patuloy kayong kakawawain at pipiringan ng inyong mga mata, bubusalan ng inyong mga bibig. Dahil harap-harapan na, sampal na sa inyo, nakikita nyo na hindi gusto, tinarget at pinatumba ang ating mga videos. Pero do you think nagtagumpay sila sa pag-take down nila? Hindi. Kasi hindi na yun mabura sa inyong isipan, hindi na rin mabura sa inyong mga computers na nandiyan na may isang bangag. Authenticated yung video na yan. Kaya nga, di ba, ang palusot nila ay hindi yan sikuting. Una, sinasabi nila deepfake AI. Pero authenticated yan, magsa-stand yan sa korte. Okay? Ngayon, itong si Gibo na sinungaling, okay, na natataranta, na nag-aambisyon na magpresidente. Nag-aambisyon ka, di ba? Yan. Nag-aaway-away na kayo dyan nila tambaloslos. Dahil nag-aagawan kayo kung sino susunod na upo sa inyo. At ikaw tambaloslos, may singit ko lang, ikaw bangag. Ikaw tambaloslos, mismong pamilya mo na Romualdez na ginasika-sika ninyo, na hindi nyo binibigyan ng pansin na Romualdez nagsusumbong sa akin.
Ikaw Bangag Junior, ang kamag-anak ninyo, nagsusumbong, mga Romualdez, meron pa pala kahit papaano konti, I don't know kung ano tong agenda nito, pero nagsusumbong na positive yung item, positive yung video, ikaw daw yon Bangag. Kaya gusto nyo, ginagamit nyo ang kapangyarihan, inaabuso ninyo, ang PNP, lahat para burahin ninyo. Hindi pala ikaw to malayo pala yung mukha, Koreano pala. Bakit mo ginagamit ang kapangyarihan? Bakit gumagastos kayo ng milyong-milyong sa task force na ito to remove that video kung hindi ikaw? Mga kababayan, sabi ko, hindi ako titigil sa kadadaldal dito, pero kayo ang kawawa dito dahil kayo ang binabaha, kayo ang nahihirapan, kayo ang hindi makabili ng bigas na 29 na hindi alam ng Pangulo yung ngagba na may 29, na may 50 to 65 pala na bigas. Kasi lagi siyang nakatira ng pulburon. Okay, ano sabi dito? Ni Pardo. Ayan, naipagtulungan nga sa DICT. Sabi nila, we are reminding the public not to share the video because based on initial investigation is fake. See, wag nyo daw i-share. Based on the initial is fake. Ano yung methodology na ginamit nila? Di ba picture lang, nilagay lang nila sa folder, binlow up lang nila? Meron ba silang thorough analysis like mga forensic experts? Wala. Okay, wala. Puro lang picture na ganun. Hindi nila ipinaliwanag, hindi nga nila in-explain sa inyo kung anong ginamit nila. Ang sinabi lang nila, spectral imaging ek-ek. At based sa, I think kay, sino yung nag-research yun? Si SAS. Yung spectral imaging na yun ay ginagamit lang sa mga documentation. I mean, sa pag-check ng documents kung legit or not sa video. Okay? Kasi, ang ginawa nila, kung titignan ninyo matatalinong mga palangga, ang pagpo-forensic ng isang, bakit ko alam yan? Kasi in-explain yan sa akin ng forensic expert dito sa Jamaica. So, ano ang way niyan? May tinatawag pa silang morphological process. Google nyo na lang. Morphological process, yung mga pixels, yung maraming mga very technical na mga analysis. At hindi yan pwedeng 30 minutes lang ang pag-a-analyze niyan. Okay? Actually, ang minimum hours niyan sa pag-analyze based sa forensic expert, okay, na kinonsult ko dito sa Amerika. At para sa kalaman ninyo, hindi lang ako sa Amerika nag-consult niyan. Okay? Even outside America. Alright? Bago natin inilabas yan. So, minimum hours to analyze the video. Okay? 5 hours to 20 hours. Pero dahil picture lang ang inanalyze ng mga hungang at nag-focus sa tenga, hindi nag-focus sa eyebrows, dito sa eye bag, sa lips, diba? Sa hair, wala. Kasi ayaw nila mag-focus. Kasi the intention is para ampatin ang wildfire. Para takpan. Dahil nakita na ng buong mundo kung paano sumikot ng presidente yun. Diba? So kaya ganon. Ngayon, ginagamit nila ang kapangyarihan ng gobyerno. Kaya forever kayong kawawa, forever kayong third world country. Forever na dugyot ang Pilipinas. Forever na manglilimahid kayong lahat. Maliban sa may mga negosyo o negosyong nakakadikit sa gobyerno na hindi nagbabayad ng tamang buwis, maliban sa mga kongresista na mga senador, mga politiko na araw-araw kayong pinagnanakawan, forever kayong maghihirap. Bakit? Tignan nyo, mga middle class. Binaha kayo. Anong gagawin nyo ngayon? Puting-puting pa rin? Sino ang may kasalanan ng baha na yan? Ang gobyerno. Kasi ang pera ninyo, ang taxpayers' money, ay pinondo dyan. Imagine nyo just for 2024. 2024, this year. 244 billion pesos. I believe, first time in the history, kung hindi ako nagkakamali, sa pagkatanda ko bilang isang buhay na ako ay lumaki dyan sa Maynila. Okay? Na naranasan ko rin ang bagyo at baha. First time na
binaha kayo ng ganyan sa karamihang bahagi ng Maynila o ng National Capital Region. Bakit? Kasi ang pera ninyo, ang taxpayers' money, ay kinangkang ng kongresista, ng senador, ng kontraktor at tiwali na ahensya ng gobyerno. Sino ang may kasalanan? Okay? Kayo. Bakit? Hinahayaan nyo magnakaw ng magnakaw at nakikita nyo na yung video ni Kuting, okay, parang nakasmile pa lang kami. Ay, hindi yan. Okay lang yan, kahit sumisingot. It's your life, it's not my life. I'm telling you. Kayo ang tumurag sa baha. Kayo ang lumusong sa baha. Kayo ang naglimas. Naranasan ko na yan, ang paglilimas ng tubig. Lahat yung mga naranasan nyo ngayon, naranasan ko na yan. Kaya ganito ang pakaramdam ko na natakasan ko na, at least so far, wala pa naman ako na naranasang dilubyo dito sa California. Diba? Hindi naman kami binaba dito, more on. Ay, may mga part pala in the past. Pero dito konti lang. But anyway, kayo ang nahihirapan. Nakita nyo na ang video na yan. Pinati-take down nila. Imagine nyo ginagamit. Nasaan ang power? Nasaan ang kalayaan ng mga Pilipino na ipakita sa buong angkanin nyo ang video? It's like, kung wala tayong Facebook, kung walang social media, ang equivalent niya ginagawa nila, ginugurgur kayo. Katulad ng paggurgur ng gobyerno kay Percy Lapid, na numero 1 nagtuligsa kay Kuting sa kanyang pulburon. Okay? So kayo ang kawawa, hindi ako. Do you think kawawa ako pag ayaw nyong pamilos? Ayaw mag-speak up? Hindi. Kayo ang kawawa, kayo na naman ang babahain. Ngayon, panahon na ng baha, panahon na ng tagulan. Anong sabi ng DPWH? Anong sabi nila? Ay, kaya kasi binaha, nagkataon malakas ang ulan. Nagkataon daw malakas ang ulan, kaya kayo binaha. Tapos si Marcos Jr. nagyabang sa kanyang zona na may 5,500. Tapos bilang naglabas, gagawa siya ng what? Magbubuo siya ng National Flood Control Plan or Master Plan? Really? So yung pinagyabang niyang, which is alam naman natin na walang 5,500 na flood control, ibig sabihin hindi dumaan sa proper planning. So yung mga pinagsasabi niya sa zona ay mga katang-isip lamang at gawa-gawa panlilin lang sa inyo. Ulitin ko mga kababayan ko, okay? Na kayo ang maghihirap, kayo ang magkakaroon ng sakit kapag binaha ang inyong mga anak. Kayo naman nababasa ang inyong imagine, baka mga pictures ninyo. Ako, mga old photos ko nung bata ako nawala kasi nabaha kami yan, baka I hope sa inyo na iligtas ninyo. Nakita nyo yung iba hanggang bubong. Diba? Bubong na lang ang naiwan, nasa taas na sila. At hindi nire-report ng mainstream kung ilan ang nangamatay. Kung ilan ang casualties. Pinipigilan ba sila ng bangag na gobyerno para hindi i-highlight kung ilan ang mga nasawi? Halos wala kang makita Ang ina-highlight nila si bangag. Diba? Na nagkukumpas-kumpas. So wala ka nang maasahan dito sa mainstream media na ito dahil kinakasabwat din ng gobyerno. Sino pa asahan ninyo? Sino pa asahan ninyo mga palangga? Okay. Dali. Wala kayong maaasahan dahil pariwara na talaga ang inyong mga, kung nga lang, sabi ko nga, lipulin lahat. Diba? Kung pwede lipulin sila lahat at palitan ng totoong bagong mukha, magsimula ka sa bata. Kasama kayo doon. Kung lilipulin lahat, kasama kayo doon. Pero, wishful thinking ko lang naman yun na mabago ang sistema sa Pilipinas. Now, sabi niyo, the so-called Pulburon video showed a man singhuting what appeared to be pulburon. Sabi pa dito, pulburon is a local pastry made of powdered milk and flour and individually wrapped in a cellophane or paper. Talagang may translation pa tong Philippine Star. The PNP and the National Bureau of Investigation on Tuesday presented their findings in which they concluded the person in the video is not
Marcos. Come on! Natural! Diba? Mga bayad dyan mga yan, sumusweldo, natural, kahit na identical, diba? Kahit ang pagniwi at ang pagsingot si Marcos, sasabihin nila hindi. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Harap-harapan na nakikita na ng inyong mga mata, parang sinasabi ko sa inyo na anong kulay ito? Puti, diba? Anong kulay ito? White. Pero ang bangag na gobyerno, sasabihin nila, no, hindi yan puti. Pula yan. Diba? Ganon, yun ang example na alam mo na kulay puti itong papel na ito. Pero dahil gusto ko nilang bulagin, mga kapalangga, sabihin nila pula yan kahit puti. Kaya kawawa talaga kayo. Kayo talaga ang kawawa dyan kasi kayo ang naghihirap, kayo ang nanglilimas, kayo mga anak niyo nagkasakit, even ang UST Hospital, di ba? Binaha sila, mga pasyente, lahat kayo. Ilan ang nagurgur nung Karina? Wala. Ha? I mean, may nagurgur, pero ayaw i-highlight yan ng media. Kasi ayaw nilang malaman ninyo. Okay, here. NBI Director Jaime Santiago said they have identified several personalities whom they believe were behind the creation and proliferation of the video and are still gathering evidence. O, di ba? Na-identify na daw lang personalities. Ako lang mag-isa ang nag-download nun. Pero bakit may mga idadamay sila? Ganito po kapag ang gobyerno ninyo ay hindi na normal. Ibig sabihin bangag, gusto na kayong gurgurin lahat. Malinaw sa inyong mga mata na ako ang nag-upload ng video. Bakit may sinasabi sila dito? O, ito. Sabi ng Philippine Star, buti na pinangalanan ako. The video was earlier posted by Claire Contreras, also known as Maharlika, a supporter of Marcos, a supporter of Marcos' predecessor. Fake news. Bakit hindi nyo ilagay na ako ay loyalistang nabudol? Idadamay nyo na naman si Duterte. Anong kanalaman ni Duterte? Naboldyak ko nga yan noong mga time na yun O bakit hindi nadamay si Duterte? Anong kanalaman ni Duterte? Talagang pilit nyung ikinokonek si Duterte. Pinipilit nyo talagang i-connect si Duterte kahit walang kalaman yung former president. Kasi yan ang utos ni Lisa Tanas at ni Bangag na i-connect ako kay Duterte. Former presidential spokesperson Harry Roque also posted on his Facebook account photographs of Marcos and the person in the video. In the person? The person? That's kuting. Huwag kayong maglokohan. Oy, mga Katoliko! Mga pare, mga madre, kailan kayo kikilos? Mga religious group, nasaan ang moralidad nyo? Anong ituturo nyo sa mga nagsisimba na okay lang? Na ang inyo mumuno sa inyo ay sumisingot? Kailan kayo gagalaw? Kailan gagalaw ang mga military, ang mga polis? Okay, na patuloy na binabawasan ng 50 pesos ng rice subsidy ng inyong pamunuan ni Marbil. Imagine ninyo, 50 pesos na lang, pagbili nyo ng bigas, ninanakaw pa ng PNP chief nyo. Diba? Ninanakaw pa. Tapos nagpapaniwala kayo dito. Former President spokesperson Harry Roque also posted, nabasa ko na ito. Okay? So bakit kayo nadamay si Duterte? Ako lang naman ang nag-upload. Kasi naghahanap sila ng damay. Ganito po kasi pagbangag. Sabi ko nga, vindictive bangag ang mga ito. Dahil pikon na sila at nahuhubaran ang kanilang kasinungalingan, ang kawalangian, ang smuggling, ang pagnanakaw, ang pogo. Si Lisa at si Marcos Jr. ang numero 1 protector ng pogo. Dahil yan, nag-donate sa kanila ng milyon pera, baka bilyon pa nga Noong panahon ng eleksyon. May litrato tayong hawak niyan, inaantay lang natin kung safe na yung nagbigay sa atin. Ando doon, sa picture, ikaw Lisa, si Bangag, si Daza, yung si Sagi Daza, at yung mga Chinese na nagbigay sa inyo ng pera. Kaya huwag nyo nang pinagluloko ang taong bayan. Kahit nabuhay ko na ang nakataya dito, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo mga kababayan, si Marcos Jr. at si Lisa ang
punot dulo ang pinuno ng Pogo dahil sila ay nakinabang ng pera noong eleksyon. Yan ang nagpondo sa kanila pero hindi nila nakasulat dyan sa kanilang SOSE. Okay? Hindi nila isinulat yan. Mayroon tayong letrato yan. And I hope kapag nag-hearing sa Pogo ay lumabas lahat yung mga yan. Hindi mo na pwede pagkatiwalaan itong gobyernong ito dahil wala po sila sa tamang kaisipan. Ikaw ba naman ang nagpulburon? Bakit napakasimple lang tuldukan ito? Ayaw magpapulburon test. Andyan na ang manifestations, ang pagniwi. Tignan nyo mga lolo ninyo. Lolo nyo, lola ninyo. Na tumanda na. Umabot na ng 80, 90, tumanda sila. Kahit sila ay tumanda sa kahirapan, ngumiwi ba ang kanilang gumaganon-ganon ba sila? Hindi. Bakit numingiwi ang bunganga ng isang tao? Well, maliban kung meron siyang kondisyon na nakonektado sa kanyang pagniwi. May mga kondisyon like na-stroke ka, di ba? Pero yung kanyang involuntary na pagniwi at ni Abalos, hindi yan dala ng katandaan. Meron bang dineclare si Marcos Jr. na minsan ay siya ay na siya ay na-stroke? Wala, di ba? Pero bakit siya humingiwi? Magbasa kayo, nandyan lahat ng tools sa inyo. Andyan ang Google ba? Mag-Google kayo, mag-Google kayo dyan. Nandyan. Google nyo kung bakit ngumingiwi. Bakit si Abalos ay ngumingiwi? Uncontrollable ang kanyang pagniwi. Siya ba ay dati na stroke? O lumalapang din siya ng pulburon? Akala ko ba matalino kayo? Akala ko ba proud Pinoy kayo? Pag mayroon mang tanyag, like ngayon, Olympics, no? Papalakpak na naman kayo kung sino dyan ang manalo. O proud Pinoy. Pero, binubudol kayo ng inyong gobyerno. Kitang-kita na ng inyong mga mata na dinampot ang pulburon at siningot, nagpapaniwala pa rin kayo na AI. Hindi nga nila maisabi na, nung una sabi nila AI, tapos binawi ng NBI na hindi nila ma-determine kung ito daw ay AI or hindi. Iba-iba ang findings sila kasi they are incompetent, bias at protector ni Kuting. The moment na sasabihin ni NBI o ni Abalos na ito ay si Marcos Jr., liligwakin siya. Kaya etong video na ito ay talagang pagtatakpan nila. Kaya nga nila pinatatanggal o tinanggal na nila yung ibang mga posts. Meron pa rin ako nakikita sa TikTok. Yung multimillion na isa, nandiyan pa rin. So bakit nila pinatatanggal kung hindi ito si Marcos Jr.? Bakit sila kating-kating tanggalin o bakit sila na-imbis na asikasuhin kayo mga biktima ng bagyo? Inasikaso ba kayo ng bongga-bongga? Hindi. Binigyan lang kayo ng isang box na ganito na ganyan, na sardinas. Ganon ba? Nasaan ang long-term na approach dito sa mga problema ng bayan? Katulad nitong pagbaha. Mas pinagkabalahan nila mga kababayan, itong fake daw na hindi daw ito si Kuting. Hindi pala si Kuting. Hindi pala eh. Bakit nila patatanggal? Kung hindi si Mark, ito na lang. Gamitin niyo ang utak ninyo. Kung hindi si Marcos Jr. yon, kung hindi siya, kung si Chung Chang-ching, kunyari, dahil sabi nila Korean, bakit niya ipatatanggal kung hindi siya? Yan na lang malinaw pa sa sikat ng araw. Kung hindi si Marcos Jr. na sa video, bakit tatanggalin? Bakit bothered sila? Bakit they spend millions and Filipinos na tanggalin, na Filipinos, peso na tanggalin nila? At kung magkakaso siya, okay, ito, marami magaling na abogado, kakasuhan nila, o bakit ka nagsasabi nila, kinasuhan ka dahil nagpakalat ka ng fake video ng Chinese o ng Korean. Ito kahit tayo, hindi tayo abogado, kunyari high school lang tayo, mga palangga. Kakasuhan ka na sino magkakaso sa akin? Sino magkakaso sa inyo? Sino ba yung mga nag-share sa inyo? Kakasuhan ka, sino ang complainant? Sino ang plaintiff?
Hanapin nyo sino yung, syempre, ang plaintiff, yung subject, yung nasa video. Nag-gets nyo, mga kababayan? Sabi nila, hindi daw si Marcos Jr. yun. So magpapile sila ng case, sino ang complainant? Sino ang plaintiff? Si Chong Chang Ching Chong. So maghanap sila sa Korea o sa China o sa Vietnam ng Chong Chang Ching Chong na magpanggap sila na, kunyari ikaw Chong Chang Ching Chong, ikaw yung nasa video. Pailan mo ng kaso si Balitang Hitad. Okay? Si Grace Win, kunyari. Di ba? Ano sasabihin nila sa Amerika? Na sabi ni Gibo, makikipag-ugnayan kami sa Amerika na yung panagutin ang nagpakalat ng video. Akala ba namin, sinasabi nyo na hindi si Marcos Jr. So, sino ang complainant? Sino ang plaintiff? As simple as that. Sino? Sabi nyo hindi si Marcos Jr. yun. Alam naman si Gibo, nasabihin niya siya yun. Hindi magsastand sa court yun. Kahit na hindi tayo abogado. Kailangan ang magreklamo yung nasa video. At para mag-stand yung kanilang reklamo, mga kababayan, I think I have to interview Spokes Roque, no? Nandiyan na siya ngayon sa Pilipinas, na si abogado yan. O Attorney Glenn Chong. Mag-interview tayo, andiyan ka rin siya sa Pilipinas ngayon. So magre-reklamo kayo sa US, sino ang sabihin nyo? A certain Korean national o Chinese national na inirelease ni Maharlika? Asaan to ang complainant? So, mga kababayan, isang malinaw na binubudol na naman kayo, ginagawa po kayong mangmang. Kakasuhan daw ako. Oh. Sino magkakaso? Si Chong Chang Ching. Hindi nga daw si Marcos Jr. doon. Plaintiff. Sabi ni The Scorpion. Exact. Okay. Sabi ni Maricel Suma, imaginary bossan daw nila yung kaso, mas magaling at sumingot. Diba? Sino ang complainant? Hindi daw si Marcos Jr. yun eh. Di walang complainant. Unless na makapag-provide sila ng exactly identical ni Kuting doon sa video na yon. Kung makahanap sila, ikutin nila ang buong Korea, buong China, o baka sa Pilipinas may kahawi. Sino? Sige nga, mga kababayan. Pwede bang magreklamo si Marcos Jr. na dito sa, hindi mag-stand sa court. O ako yan. Di inamin niya na siya yun. Ako yan. Nagpakalat si Marlica ng video na ako'y sumisingot. Mayroong pag-amin na siya ang sumisingot. Pero dahil dininay nila na ito daw ay deepfake, hindi daw to siya. Ano ang kaso nyo? Sige nga, ano ikakaso nyo? Diba, mga palangga? So, ginagawa kayong mangmang. Okay? Ginagawa kayong mangmang ng mga bangag. But I'm watching from KSA, sabi ni Isabi. Labas, iba video, dance nuts. Ano ba ang video na gusto nyo, palangga? Ano ba ang gusto nyo? Nakita na ng dalawang mata ninyo. Unless, sabi ko nga, patuloy kayong magpabudol sa mga taong ito. Ngayon, nasa mga kamay nyo yan. Nasa mga kamay ninyo, katulad ng pangbubudol nila sa inyo ni Bangag na may 5,500 na flood control. At later on, sinabi ng DPWH niya na ay, malakas lang kasi ang ulan. Kaya kayo binaha. Anong kahinaan ng jutak yan? Pagbangan yan, mga kababayan. At sinasabi ni Kuting, dahil nabukele na, nagtitrending na siya, nagbabiral na, ang kanyang kasinungalingan, ano sabi niya? Magbubuo siya ng what? Okay, magbubuo siya ng master plan. Okay? Ano ba yung master plan? Diba? Sa bawat proyekto, dapat may master plan yan. Kasi doon, nakalagay, diba, yung strategy ng mga tatayo mong flood control. Diba? Itong mga infrastructure na ito. Ando doon yung mga detalyado, nagkaroon ka na ng pag-aaral dito. May mga analysis na ito. May plano na bonggang-bongga.
Di ba? Lahat yun, may mga ano na yan, may mga safety measures na yan, okay? Natawag sa akin. May mga safety measures na yan na kapag itinayo itong flood control na ito dito, dapat hindi makaroon ng apekto sa mga residente, mga ganyan. Pinagluloko kayo Nung hinagupit siya ng langit, ang sabi, what? Binangga ng barko. Wala namang naulat na ang flood control ay binangga ng barko. Di ba? So, yun yung tinatawag na master plan na dapat merong pag-aaral, mga kababayan, para ma-assess ang lugar na pagtatayuan. Di ba? Para maging effective itong mga proyektong ito. May mga disenyo na naka-ready, lahat yan, pinag-aralan yan. Yung dadaluyan ng tubig, yung drainage system. Di ba? Doon sa mga lugar na yon. At sabi nga niya, na nagkaroon ng pagtanggal ng mga tuni-tunilada mga basura. May plano yan. Pati, yung location. Okay? Yung pagbungkal man yan o pagtayo, di ba? Para pagtayo lang yan ng mga bahay. May mga zoning, di ba? Mga land planning, eclabush, may mga ganon, di ba? Kung ito ba, itong flood control na ito, hindi ba to risky sa mga taong bayan na nakatira dyan? Di ba? Ito ba effective? Wala, di ba? So ngayon pa lang daw siya mag-aaral. So ibig sabihin, budol. At dapat alam ng publiko, yung sinasabi niyang flood control na ito, nalaman lang natin na nung zona niya, mga invento nila, na nagkaroon siya ng 5,500 na flood control.